Gandang gabi, bro. Yes bro, magandang gabi. Okay, bro. Ang tanong ko, bro, itong nakasagutan ko sa Messenger. Oh. Sabi niya, bakit daw inisika ng pare yung kabaong ng mga patay natin, Mm. paglibing. Mm. Bakit daw hindi naman ginawa ng mga apostoles daw yan? Oh. So Ano yan ang bang tanong mo. masasagot tayo din? Oh, yan, bro. Okay, sige. Bro ta, may idea ka ba doon bro ta kung ano ang katuruan ng simbahan, bakit may pagbabasbas sa mga kabaong ng mga namatay? Okay, tingnan muna natin ang talata, Brother John Day, patungkol Ikaw saan dahil ikaw na lang magbasa diyan bro ta kasi wala tayong tagabasa. tingnan muna natin kay hindi natin nakalimutan natin yung specific na talata para pagbigay ng support sa yung lalo na yung responso sa atin, di ba? Sa mga tradisyon natin panahon po sa All Souls Day. Yan ba ang ibig sabihin na ang kabaong or pati yung mga puntod, pati yung panahon sa funeral mass, isihan yung kabaong ng patay, di ba? So, sandali lang, atin munang tingnan nating guide, Brother John Ray. Pakiuna muna ni Brother Angel ay susunod lang ko. Okay. Mamaya pag makita natin ng specific na talata. Okay, so Bro Angel, ano mo doon? Okay, alam niyo po, traditional po yan noon pa. Biblical po yung alam niyo po ba, even salt? Alam niyo po kasi ganito yan, no? Ang holy water na pambasbas, ang holy water ay mixed with salt, yung rock salt yan. Even sa Old Testament pa lang po, napaka-holy na yung mayroon tinatawag silang salt and holy water na minimix at tapos pinagbabasbas po. Ngayon, mayroon akong mga talata rito, pero ang problema, wala tayong ngayon. Sa KJV, sa 2 Kings chapter 2 verse 19-22, wala lang po akong King James version. Ako meron bro. Ano 'yun, bro? Second Kings chapter 2 verse 19-22 po. Ito po, minix nila yung salt and water para maging holy. Second Kings, saan ba yung Second Kings? Yan, Second Kings chapter 2 po, 2 verse 19 to 19. 22. KJV 22. up to 22. Okay. So 19 to 22 ito ang nakasulat, no? Saan ba? 19. Ito. And the men of the city said unto Elisha, ano pala ngayon, no? Ang pala natin ngayon, ang Salmo. Elisha, yes. About Elisha, ang first reading. Gospel. Ang first reading. And the men of the city said unto Elisha, behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord saith, but the water is not, and the ground barren. And he said, bring me a new cruse, and put salt therein. And they brought it to him. And he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there, and said, thus saith the Lord, I have healed these waters, there shall not be from thence any more death or barren land. So the waters were healed unto this day, according to the saying of Elisha, which he spake. Ayan po, brother, ibigay mo yan, 2 Kings chapter 2 verse 19 to 22. Ano ba yung ginagamit nila? Holy water. Ano yung holy water? It's a mixture with salt and water. Yan po, biblical. Hinahalo yan. At ang Diyos mismo, narinig mo, yung water na talagang marumi yung mga water, binigyan na salt. Healed. Ibig sabihin, naging banal, naging malinis ang water. Gusto nyo, pag tinanong ka, mayroon bang exact word for word holy water? Yes. Salitang holy water, Numbers chapter 5 verse 17 po. 5:17 ang Numbers. KJV din po. King James Numbers 5:17. Ito naman ang nakalagay. And the priest, ayun, may pari pa, shall take holy water in an earthen vessel, and of the dust that is in the floor of the tabernacle, the priest shall take and put it into the water. Ang nakita ko dito, bro,
angel, nasa Katoliko eh. Andyan ang Oh, priest, andyan ang kompleto holy po. water, Opo. andyan ang tabernacle. Tapos, tanungin mo King James sila, yan, bro, ah. Yun ang tatanong. Ah? Sa King James yun, bro. Okay, Opo, GB. King James Version, Numbers chapter 5, verse 17. Holy water talaga yun. May pare, may tabernakulo pa. Tanong mo sa kanya, kayo ba may ganon? O kami, biblical, hindi kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ang kasunod na talata, nag-bless ang pari. Tama, Nag-bless pa, yes. Sa 16, And the priest sa shall set 18. the woman before the Yes. Lord and uncover the woman's head. Ayan o, nag-blessing siya. And put the offering of memorial. Ito. The offering of memorial. Sa patay to in her hands, which is the jealousy offering. And the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse. Ayun. Mayroon, biblical din pala yun. Kahit sa Old Testament. No, At 1718. mayroon pa diyan po si Moises dati, hindi ko na lang para hindi mahaba. So even si Moises nagbasbas siya noon. No pinagbasbas siya, natural holy water. Kasi nga may holy water noon pa. Yun lang po. Maraming salamat. No, at saka, yes, brota. Yung numeros 8:7 at mayroon kayong King James 8:7. 8:7. Okay. Numbers 8:7. 8:7. Okay. And thus shalt thou do unto them to cleanse them. Yun, sprinkle water of purifying upon them. Ayun. Okay. Sprinkle water of purifying upon them and let them shave all their flesh and let them wash their clothes and so make themselves clean. Ayun, napapalinis pala talaga yung sprinkling. So, ginamit na kanina ni Brother Angel yung bilang o numeros 5:7 na ang pari ay magkuha ng kumuha ng sargadong tubig, holy water. Para saan? Paglilinis. Sa numeros 19:18 sa KJV, 19:18 ng numeros pa rin. Numeros pa rin. Okay. KJV. So, and a clean person shall take hyssop and dip it in the water. Ito, nilubog sa water and sprinkle it upon the tent. Ayun, binasbasan na to. Sprinkle it upon the tent and upon all the vessels. Vessels means lagayan ng mga ano to, no? And upon the persons that were there. Oh, pati mga tao binasbasan din. And upon him that touch a bone or one slain or one dead. Ayun, sa mga patay. Or a grave. Ayun, grave. Yung sinabing, kapatid, nandito, grave. Ayan, no? Binasbasan ang mga tao, mga buto, mga slain, mga patay, at mga libingan, grave. Nitso, yung mabasa natin sa ibang salin. Kung aking basahin muna dito, Brother John Ray, tama naman yung binasa King Chibi, pero dito sa atin, magandang balita Biblia, basahin. Pagkatapos, ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng isupo. Ilulubog ito sa tubig at wiwisikan nito ang tulda, ang mga kagamitan dito, yung magpabilis tayo ng mga bagay, di ba? Kagamitan. At ang lahat ng taong nakahipo sa patay, sa kalansay o nitso. So, ibig sabihin, ang ating ginawa is biblical. Pero ang tanong, yung mga kapatid natin sa ibang sekta, Bible alone sila, bakit hindi nila yung sinunod na mabasa naman sa Biblia? Diba? So, ibig sabihin, hindi sila Bible alone, scripture, kundi Bible text selection na po sila. Yun lang. Bible reader. Bible text selection. Yung mga teksto lang, ang talata lang kanilang gusto nila ang kanilang basahin. Hindi nila pwede. Ang dili pabor sila, hindi nila basahin. Yan lang, Brother John Ray. Maraming salamat. Okay, salamat bro Thanos. So kapatid, okay na ba yun? Okay bro, may isa pa akong tanong bro. Okay, go on. Tungkol sa bro, sa Ebanghelyo ngayon bro. Bakit na hiniling na paano yung nakalimutan yung talata sa Ebanghelyo? Bakit sila humiling na sana mag-ulan ng ng apoy? Ano nga ba yung Ebanghelyo ngayon? Nakalimutan ko rin yung text eh. Samaritano. Ano ba yung para mabasa natin? Ako nakalimutan ko rin ng Ebanghelyo eh. Oo, ang kwento niya, ang kwento niyan,
nakalimutan ko rin yung text yung text na, no? Pero ang kwento niya, brother, ganito po yun, no? Dumaan sila sa mga Samaritano. Ngayon, ang nangyari, yung mga Samaritano, nalaman nila, papunta ang aking Panginoong Jesus sa Jerusalem. So, nalaman nila, sila yung mga Hudyo. So, medyo kasi yan kakaproblema. So, ngayon, pinalaya sila mga apostol at sina Jesus dahil kalaban niya yung mga Samaritano, 'di ba? Naalala mo yung hindi sila pwede magmingle. So ang nangyari, pinalaya sila, nagalit yung mga apostol. Kaya nag-request sila, pwede ba parusahan na natin 'yan. So parang alam mo yung dinidiktahan si Jesus. Dahil bakit sila nagalit? Kasi pinapalayas. Yes. Luke 9:51. Yes, kasi pinapalaya sila which is hindi dapat dahil sa sobrang galit ng mga apostol, siguro nagmamayabang. So kaya inano sila ni Jesus na hindi ako dumating dito para nga parusahan yung mga tao. Dumating ako rito para iligtas sila. So yun ang pinaka-acto. Basahin natin, Brangel, no? Sige po. Nang nalalapit na, nasa 9:51 to 62. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. So, nung iaakyat na ang Panginoong Jesus sa langit, so after death na ba to? Siguro. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Baka malapit na siyang patayin siguro nito, no? Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil sa siya'y papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito ni Santiago o Juan, sinabi nila, Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok? Ito pala. At sumagot ngunit bumaling si Jesus, bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan at nagpunta sila sa ibang nayon. Ito pala, no? So, ang mga apostol pala nagsabi na paulanan namin sila ng apoy. So ngayon, tingnan natin ang komentary nito, bakit sinabing paulanan ng apoy, no? Hindi tayo magbigay ng sarili nating unawa kasi wala tayong karapatan. So, nasa pala siya? Nang malaman ni Santiago, payag po ba kayo, nasa 54. 9:54, tingnan natin ang komentary nito sa Hidax, no? Luke 9:54, Hidax commentary. Kasi si Hidax kasi, yan ang translator ng Bibliang Katoliko. Yung Dewey Rhymes. Siyang salin yan. Commentary. Basahin natin ano ni Hidax dito. So, ang kaniyang dito, Luke 9:54, ay, bakit ilikot? Saglit. Hidax. Ayun. Hidax, kasi mas maigi magbasa kayo ng komentary ng mga Katoliko. Pag mga kalaban nyo, mga mga ibang sekta, yun, pwede kayo magbasa ng mga Protestante na komentary. So, ito ang sabi ni Hidax sa 54, no, with thou that we command fire. In the Greek is added as Elias did. So binata ito sa ni Elias. These words might be first in the margin and then by transcribers taken into the text. The two apostles called the sons of thunder. Knew their master was greater than Elias. And therefore they are for calling for fire from heaven, as he had done with them. It was probably this trait in the life of James and John which gained them the name of Boanerges. Paano ba ito basahin? Ang hirap. Boanerges, the sons of thunder. Their two great zeal for the glory of Jesus Christ and the spirit of revenge, of which they were not yet held, caused them not to them to make this petition, which seem in some manner justified by the example of Elias. 4th book of Kings, chapter 1, verse 10. Many editions have the addition of these words
as Elias did. So ano pala to kapatid, no, isang parang pag-uugnay na parallelism, oh. Parallelism sa panahon ni Elias, no, na tinawag na tanda. Ito ay siguro maaring sa pamamagitan ng salita, no, na yun ang sabi kasi dito no, na galing sa ano ba yun, the two apostles called the sons of thunder. Their master was greater than Elias, and therefore they are for calling for fire from heaven as he done. So meaning pala, humingi sila ng pahintulot nun kay sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo is greater than Elias. So parang humingi sila ng permiso na parang paulanan ng apoy. Yung siguro, maaring yung mga nakaraang nangyari doon sa Old Testament, no, na pinaulanan yung Sodoma at Gomora. Dahil ang nag-utos kasi sa dalawang apostol na to, ang Panginoong Jesucristo, tapos hindi tinanggap. So parang gustong parusahan ng dalawang apostoles yung dahil nga hindi sila pinatuloy. Hindi papatuloy ang Panginoon. Yes, hindi sila pinatuloy sa bahay. Yes. Kilala ng apostol na yung iniano nila ay Panginoon ng lahat ng Panginoon. Kaso nagmamalaki nila. Inayawan sila. Kaya parang gusto nilang i-curse yun, pero hindi naman yun ang naging katugunan ng Panginoon. Bumaling lang. Ano yun? Bumaling? Ang sagot ng ating Panginoon Jesucristo, bumaling si Jesus sa kanila at sila ay pinagsabihan. At yun lang. At sila ay pinagsabihan. Ibig sabihin, kapatid, hindi sang-ayon ang Panginoong Jesucristo sa kanilang layunin. So yun ang punto ng dalawang parang gusto nilang parusahan yung naghindi sa pagpapatuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, bro. Parang gano'n ang nangyari. So okay na yun. Yes, bro. Salamat. Okay, salamat kapatid mo. Yun. So dito tayo sa susunod na magtatanong. Sabina Gerald Autentico Abarido. Unmute kapatid. Good evening, Bro Genre. Yes, good evening, sister. May tanong lang kasi ako. Kasi kahapon, nagmasyal kami doon sa plaza, doon sa Tagum. At nakakita ako ng rosaryuhan na nakabaon sa, yung ibang part niya na rosaryuhan nakabaon sa lupa at yung iba namang part ay nakalutang sa itaas. At nakita ko yung ganito niya dito banda na Sacred Heart of Jesus. Tapos na kasi may maraming lupa. Kinuha ko yung lupa, tinignan ko Sacred Heart of Jesus at hindi ko kinuha, tinapon ko ulit kasi baka ma-retaliate ako. Tapos pag uwi namin dito sa bahay, yun na, nanghina na ako. Tapos pagkatapos namin maghapunan, humiga na ako kasi ang ginaw, tapos mainit yung katawan ko. Tapos buti na lang, marami akong gamot. Uminom ako ng pag alas 5 o'clock pa lang, uminom na ako. Tapos ng 8 o'clock, hindi pa yung 4 hours dapat, uminom na naman ako kasi ang init at ang ginaw. Tapos nung nagsimba ako kaninang umaga, hindi ako nakatapos kasi parang nawalan ako ng malay. Dali-dali akong umuwi sa bahay. Pero pagdating ko dito naman sa bahay, okay na naman ako. Yun lang. At yung tanong ko, Manu, tama po ba yung ginawa ko na hindi ko kinuha yung rosaryuhan kasi baka ma-retaliate ako? Okay, no. So dalawa ang pwede mangyari doon, no? Pero bigay natin yan kay Protatangin. Sa tingin ko lang po pwedeng dahil yun ay isang banal na bagay, kung naano man yun, kung nabasbasan man yun, baka nahulog lang yun ng may-ari, hindi naman niya sinasadya, yun ay banal na bagay. So baka dahil tinapon mo uli, pwedeng na ano tayo doon, no, na nagkaroon tayo ng kasalanan yung sacrilege siguro. Sacrilege, yun. Sacrilege. Pwede ring mangyari
yung sinabi mong retaliation na dahil baka yun ay ginamit sa maling paraan. O pwede rin yun. Pero bigay natin kay Bro Tata kung ano ang mga pwede mong gawin sa pangyayaring yun. Bro Tata? Okay, maraming salamat. Pag tinignan natin ang makapulo tayo ng isang rosaryuhan, tingnan natin kung ay naturang rosaryahan sa tanik ba or yung nakita mo, wala naman kayong nakita na ahas, di ba? Sa Sacred Heart of Jesus, ganito, para dito, sa aking nasking kamay. So dapat hindi yun mo tinapon dahil hindi naman yung may tuturing nating demonic, satanic na rosaryuhan. Wala namang ahas. Ganito lang sa akin. And then, maliban dyan, pwede to hugasan mo, linisan mo, then kung pwede, may pagkataon i-publish mo kahit dito sa online. Dahil isa sa mga isinurrender dito sa amin na imahe po ni Mama Mary, yung mediatrix na imahe, at tagapagadayan po ang nag-surrender dahil po ang nagbigay ay ang yung isang albularyo. Ibig sabihin po, secretary sa albularyo, diyon ni-surrender. Hanggang ngayon, nandun pa sa aming office, sa deliverance office namin. Dahil tapos na kinas out ni Brother Rendell, hindi na namin kinas out naman Brother Rendell. At nag-renounce na din ang yung may-ari, yung nabigyan ng galing sa albularyo. So hanggang ngayon, nandun sa ginamit na namin ang naturang imahe ni Mama Mary sa mediatrix na sa aming office sa deliverance dito sa Osamis. May pagkakataon na ang isang pusis na nandun namin na process, palagi siyang hindi siya makatingin sa sa imahe ni Mama Mary. Pagkatapos na normal na siya, tinanong namin siya, bakit hindi niya makatingin sa ano bang sa Tagalog yung silaw, Brother Jundri, ang kanyang mga mata? Nanilisik? Silaw? O silaw? Naglilinas. Pasilaw pa rin. Parang naglilinas ng apoy. Nasisilaw, ang kanyang mata. Nagsisilaw. Silaw ang kanyang mata. Hindi siya kayang tanungin at tingnan. Eye to eye siya sa So, galing yun. Pero nag-cast ni Brother Rendell, so pinayuhan ko siya, kung pwede Brother Rendell, hindi na natin yun itapon. Bagay, lagay doon sa na-cast out naman yun di ba? Nakuha na break na yung consecration mula sa albularyo. So, ginamit namin. So, ang mas maganda siguro, depende yon. Baka mula yun sa, kahit pa nakita mo Sacred Heart of Jesus, pero mula yun, galing yun sa albularyo, ibig sabihin, consecrated yun sa albularyo, baka yun ang dahilan na retaliate ka. Kaya, baka psychological lang po, di ba? Dahil Bro Tata. Para sa kalaman ng lahat, maraming nakikinig ngayon, pagka ganyan na sitwasyon, para sa lahat ng mga tao, kasama na tayo doon. Paano natin malalaman po 'yon na anong gagawin nga naman? Kasi paano mo malalaman na sa albularyo yun, o blessed yun, o sa demonyo, o paano po natin malalaman? Halimbawa nga naman, kahit ako, makakita ako sa daan, paano natin malalaman kung ito'y galing sa albularyo o demonyo, or sagrado, or nahulog lang, na bless pala? Paano po kaya yun? Okay, kung para sa akin, kung halimbawa ako nakakita, aking ang linisin ko yun at aking bless sa pari at saka aking cash out para masiguro po, di ba? Hindi natin alam kung saan galing, di ba? Pero pag tingnan natin, isa namang rosaryohan na hindi demonic o hindi satanic na rosaryohan, so pwede natin gamitin natin. Baka sa atin lang, baka ipinahintulot ng Diyos na kayo makakita nun para po nimo, di ba? Dahil po tinapon na. So, yun. Pero para pa siguro, pag tingnan natin, naman yung satanic na rosaryohan, so kung di, ipa-bless natin ulit, at saka kung pwede, ating ikakas out mo na, para siguro at ipa-bless dito sa online blessing, Father Darwin. Yun lang, para masiguro. Di naman po yun may tuturing natin satanic na rosaryohan, di ba? Wala pong danger doon. Halimbawa, lang po, satanic siya or ano. Wala po bang danger doon pag pinulot niya ng tao at dadalhin sa bahay?
Wala pong danger doon? Halimbawa, galing sa albularyo or satanic, wala pong danger doon? Dili naman yun, ang nakita niya, hindi naman yung satanic na rosaryuhan. Yung satanic may ahas dito, di ba? Kabila, may ahas dito, may ahas. So di yun, may tuturin natin satanic. Kung pwede, pulutin natin, ating linisin dahil medyo naputi ka na. So, ating publish at saka kung pwede, ating i-cast out. Cast out? Paano po i-cast out? Layanin ng holy water? Gamitin natin yun. Pwede tayo na mag-cast out. Pero sa publish, ang pare. I-publish natin yung pare. Online blessing. Pero pwede tayo lang personal na mag-cast out. Gamitin natin yung prayer ni deliverance ni Father Sikia sa pag-cast out. Yun lang, para masiguro. Hindi natin saan yung galing. Pero sa Bisaya pa, anugon man, di ba? Sacramental sin sacrilege man, o ating, ating i-dispatch sa sacrilege yun. So, hindi po, ang tanong ko po yung pong yung halimbawa lang po na sa satanic siya pala hindi natin alam, pwede nga o albularyo, wala bang danger na dalhin mo sa bahay yun? Halimbawa lang po halimbawa lang satanic siya or albularyo, opo. Hindi natin may tuturing satanic dahil hindi naman yun may anghasa, ang satanic specific may anghasa dito. Pero kung para po masiguro tayo, para ating i-cast-out muna at i-publish. Parang hindi po tayo peligro, di ba? Parang ang point ni Bro Tata, pag nakita mo yung isang bagay na, halimbawa yung rosaryo na nahulog, kung walang ahas, ibig sabihin hindi yun satanic. Parang specifically, yung satanic rosary, may ahas. O, kung nakita mo yung isang rosaryo na wala naman siyang ahas, so therefore, hindi siya satanic, then pwede... Saan nakalagay yung ahas nun, Bro Tata? Bro Tata, saan daw nakalagay ang ahas? Saan nakalagay yung specific? Hindi pa nakakita na satanic rosary. Saan po nakalagay yung ahas nun? Dito sa magkabila, brother, at dito sa nakita niyo aking rosaryohan? Dito, magkabila, sa kaniyang vertical, di ba? Horizontal, dito. Sa may crucifix mo, Bro Ta? May crucifix. May crucifix mismo, may ahas dito. Nakapulipot. Dito. At dito sa ibaba, may ahas pa rin. So, yan, satanic rosary. Satanic. Yung nakalagay yung ahas. Pero kadalasan yung satanic rosary is luminous. Yun, parang ganito, luminous. Salamat pala ako ni Sis Raya. Siya po ang nagpadala sa akin ito si Sis Raya. Galing pa sa Hong Kong. So, ayun, pag satanic rosary, huwag mong pulutin. Pero yung nakita mo may Sacred Heart di ba? Bro Ta. Ayun, sige, pakita natin tong satanic rosary. Inano talaga ng CBCP pala. Para makita natin. Ito ang para may idea yung mga tao. May idea tayo. Saan ba yun? Wala. Saglit. Satanic rosary. Ayan, Exorcist priest warns against satanic rosaries. Kita ba? Opo. CBCP. Ayan, CBCP News. Ito yung satanic rosary. Yan. Tama si Bro Tata. Luminous nga. Yan, May araw may araw din sa ibabaw. Sa bawat bawat point ng cross may araw. At ayun sa likod ng tao na nakapako may ahas. Nagro-rosary pala yung mga satanista. Hindi, ibig sabihin siguro ato nito Bro Angel, consecrated tong rosaryo na to sa demonyo. So, pag every time na may gumagamit ng satanic rosary, imbis na matulungan, nagkaka-retaliate. Dahil deception yun, Brother John Ray. Kung hindi mo deception para yung rosaryo naman to pero hindi mo alam may ahas pala. So, ginawa yun sa mga satanic dahil para po tayo ma-deceive. Yun. Okay, So, naman, sister, doon naman sa kalagayan mo ngayon, dahil hindi naman natin alam, kung ano talaga yung nangyari, at bakit ka nagkaganyan. So, ganito na lang, lumapit ka sa pari, mag-confess ka, i-confess mo yon na
Father, nakakita ako ng isang rosaryo, pero sa takot ko na baka yun ay satanic rosary, tinapon ko po. So hindi ko po alam, baka nagkasala ako ng sacrilege, kaya kinukumpisal ko po yung akin pong pagtapon sa rosaryo na aking nakita. So yun ang gawin mo para kung nagkasala ka man nun, at least malinis ka doon. At yung retaliation, wala yun, sister. Kung sabaga, parang ano lang yun, parang kagat lang ng langgam yung mga retaliation sa atin, huwag yung katakutan, hindi naman yan nakakamatay, no? Ano lang sa atin yan ng Diyos minsan para maniwala tayo na andyan talaga ang mga demonyo. So yun lang, pagdasal ka tama lang, po sister. Tama po si Brad John Rick, sister, no? Kasi pag kung yun na bless, bless po yung rosary nyo, tinapon nyo, mga holy images po kasi sacrilege po talaga yon kung natapon nyo na halimbawang ano yon, blessed po. So tama po si Bro Junior doon, i-kumpisal nyo po para mas magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi sacrilege po talaga nagtatapon ng mga holy image, lalong-lalo na po yung nabasbasan ng ng holy water. Opo. Yes, no. So sister? Thank you po. Okay. Wag ka lang mag-alala, sister, no? Salamat. At lipat tayo sa ibang nagtatanong. Kay Sabina yung nagtanong kanina, no? Sabina yon. Oh, wala na siya. So dito to kay Huawei Wi-Fi Prime 2018. Paki-unmute, kapatid. Kapatid na Huawei? Baka hindi niya alam na siya. Ayun na yun. Hello. Yes, bro. Gabi po. Magandang gabi, bro. Magandang gabi, mga brad. Okay, yes. Anong katanungan, kapatid? Hello? Yes, bro. Brad, itatanong ko lang po yung may napanood ako na episode kay Father Darwin doon po sa debate nila sa Eucharist. Yung merong pinakita sila na science, ano ba yun? Study na nagpapatunay na totoo talaga yung hindi yung Eucharist. Science study. Hindi yung science study, scientific investigation, hindi study. Investigahan. Ayun po yun. Yun po yun, sir. Opo, yun po yun, Brad. Ang tanong ko lang po, doon kay Moises pa yung paghati niya sa dagat, kung meron po bang scientific na ano din doon na nangyayari talaga yon sa Biblia po, na maiugnay natin na nangyayari talaga. Yes, no? Actually, kung mag-aral tayo ng exegesis, no? Pag nag-aral tayo ng exegesis sa Biblia, madadaanan yan yung pag-imbestiga ng mga scholar, mga theologians sa lahat ng kaganapan dyan sa Biblia. Kaya wag kayong kung makapag kayo ng theology, may binabanggit sa Biblia na myth na parang chismis lang. May mga ganun na ginagamit na term sa theology. Pero hindi yung ibig sabihin na myth yan ay hindi na totoo. Totoo lahat yan na nakasulat sa Biblia. No, pero ang tanong mo dahil doon kay Moises, mayroon ba yang pag-aaral? Meron. At napatunayan yan dahil ang mga nagsuri niyan, pinuntahan yung dagat na sinabi sa Biblia, sinisid yung ilalim at nakakita doon ng mga karawahing ginto. Ano ba yun? Yung ano ng karawahi nga, di ba? Yung sinasakyan nila nung nilahabol nila si Moses, nakitaan doon, marami at maraming buto. Kaya isa yun sa dahilan na pinaniwalaan ng mga theologians, ng mga nagsuri na totoo at nangyari yung sa kapahon-nahunan ni Moses, maging si Haring Ramses, no? Kung sino ba yun? Ano po? May nagsasalita kasi na nakaka-distract. So, yun. Kung manood kayo ng BBC channel, no? Nung inimbestigahan yan, tiningnan kung tunay ba talagang umi-exist yung nakalaban ni Moises, si Paraon, no? Si Haring Ramses ang kanyang tunay na pangalan. Napatunayan yan. No, nakita ang kanyang buto, yung kanyang buto at nasa museum po yan ng Egypt.
Kaya tunay po yung mga nangyari dyan sa Exodo. Kapatid. Maliban dyan, Brother John Ray, Oh, yes, bro. yung 5 books of Moses is Pentateuch, tinuturing yun ng simbahan na historical. Yes. Di ba? Actually, sa nabasa ko, bro, na commentaries, no? Ang Genesis 1, start 1:1 to 11 ba yun? Or 7? Chapter 11 verse 1, may pagka ay tinatawag siya na myth, no, pero hindi myth na hindi totoo. Actually mahabang explanation diyan, pero from the time of Babel yata yung kay Babel onwards, lahat po yan historical na yan. So, ibig sabihin may istorya napatunayan niya na nangyari talaga sa history. Pero dapat aware tayo dahil sa may nagtuturo yon dati sa ibang mga yung sa seminary sa theology na may nagturo na yung myth, hindi yung totoong may Adam and Eve, ginamit lang karakter ng writer, di ba? Hindi yung totoo. Dahil kung walang Adam and Eve, isa lang myth, ginamit lang karakter ginamit ng writer ang karakter si Adam and Eve. Hindi, walang original sin. Bakit mayroon tayong original sin? Galing kay Adam and Eva, di ba? Sa totoo. Pero ang dagat na divine intervention na yun, hindi yung kapangyarihan ni Moses, divine intervention, dahil ang Diyos ang nagabay nila para po sila wala namang hindi magagawa ang Diyos eh. Okay, so kapatid, is mga propeta, sa inspired word of God sila po ang ginabayan ng Panginoon Diyos. Yun lang, pero yung pangyari sa Sodoma Gomora, yung sa lunok nila, totoo yun. Diba? Pati na yung mga hindi lang yung mga Bible scholar, pati yung ilan ka mga yung Brother John Ray, yung mga scientist, di ba? Yes, bro. Pati yung sa mga Discovery Channel. Yes. Pinalabas yun sa Discovery Channel na totoo yung nangyari panahon sa ni Moses, di ba? So yun lang. Pero pag Biblia, nga lang ating tanggapin at Biblia na yun eh. So yun lang, Brother John, maraming salamat. Salamat, bro. So kapatid na nagtanong, okay na ba yun? Na-mute siguro ni Huawei. Unmute ulit, bro. Sige po, salamat po. Yes, salamat kapatid, no? So, dito tayo sa iba kay Rusa. Rusa, RUSA. Unmute. Kapatid na Rusa? Kapatid na Rusa? Wala. Ulitin natin. Kapatid na Rosa, paki-unmute. In 3, 2, 1. Okay, so wala. Bro Arnel. Magandang gabi, kapatid. Paki-unmute. Hello po. Yes. Naririnig po. Last, kapatid, clear. Loud and clear. Unang-una po, pinabati ko po ang mga punto per punto stop. Kaisa po, unang-una po kayo, Bro Junri. Brother salamat kapatid. Okay. Sa lahat ng bumubuo, hindi ko po kabisado lahat ng pangalan nyo at yan po. Yung mga tanda ko lang po. Kay Bro Jando, kay Bro Dens, kay Bro Wendell Talibong po, at kung nandito po si Padre Darwin, yan din po. Dito din si Bro Angel Santos. Si Bro Angel Santos din po. At si Bro Romel Palma. Si Bro Romel Palma. Ayan po. Bro Tata Rosal. Ayan. Pero nakalimutan mo ang pinaka-importante sa lahat, bro, si Bro Jando. Nabanggit niya. Nabanggit ba? Sige, hindi ko narinig. Sige kapatid, anong tanong? Okay. Ayun po, magtatanong po ako kasi po isa po ako dati sa
parang matatawag na katolikong patay. Pero buhay humihingi. Kasi po, ang tawag dyan, kapatid, nominal Catholic. Nominal. Ganun po. Kasi po, kwento ko, pwede po munang ano po ko ng konting background sa aking sarili. Sure. Wag lang sobrang haba, kapatid, kasi marami pang magtatanong, ha? Okay lang. Sige. Katolik po ako dati, pero kung gusto ko lang magsimba, pag ayaw. Pero mula nung nakapakinig po ko sa punto sa inyong programa mula nung lockdown, unti-unti po, kapatid, na nagkakaroon ako ng mga dagdag kaalaman, yung mga dating hindi ko nalalaman, yung mga bawal, na dito ko naman napakinggan at naituro po ninyo, unti-unti pong nagkakaroon ng linaw yung isip ko na dapat po pala lagi po tayong dumadalo sa banal na misa tuwing araw ng linggo po. So, yun lang po. Ang tanong ko naman po, kapatid, ay ito po kasi yung may bumabagabag po kasi sa damdamin ko. Although, every Sunday nagsisimba naman po ako. Hello po, dinig po. Yes, kapatid. Every Sunday nagsisimba na po ako ngayon. Then, yung pray, rosary, di ba? Yun naman po ang katuruan ng simbahan. Tapos may suot na din po akong sacramental. And last week po, umorder po ako ng Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Kaso hindi ko pa po alam gamitin. Paano po ba siya yung proper gamitin? Yan po yung una kong tanong. Okay, no? So sa Handbook of Deliverance. So, Ate Ed, nakapasok na po si Bro Wendell. Co-host po si Bro Wendell at ibigay natin kay Bro Wendell ang katanungan. At may isa pa po akong itatanong kay Bro Wendell. Ito ay galing po sa ating mga masugid na tagapanood, no, na gusto niyang malaman yung sagot. Bro Ed? Bro Ed, Ate Ed pala. Ay, Bro Wendell pala. Hello, Bro John Ray. Yes, Bro Wendell. Good evening. Lahat natin mga kapatid. Okay. Paano po ba gagawin yung nasa handbook, no? Una, mas mabuti talaga na pagsikapan natin, we are in the state of grace. So kung ibig sabihin, lahat ng mga mortal na kasalanan ay na ikumpisal natin. Sundin natin yung role of life, yung cares, confession, adoration, rosary, and Eucharist. At gamitin mo lang yan sa loob ng pamamahay mo. Yun po, kapatid. Opo, nasagot po ang una kong katanungan. Salamat po. Pwede pa po magtanong uli. May pangalawa. Kapatid. Okay. Pangalawa ko naman pong katanungan. Ganito po kasi, parang nagkaiba po yung paniniwala namin. Mula nung nalaman ko po yung mga katuruan ng simbahan, ipinagtatanggol ko na po at isineshare ko din po sa bawat member na pamilya. Sa nanay ko po, sa tatay ko po, at sa ibang kapatid ko. Pero meron po kasi akong kapatid na, ang sabi niya po sa akin, kung ano yung tinuro sa atin ng ninuno, hindi naman daw masama. Yun, may ninuno po kasi akong albularyo dati, pero na patay na po siya ngayon 11 years ago. Tapos po taga Mindanao po kasi yung nanay ko Tapos may hawak yung lolo ko po kasi may habak, yung tinatawag na habak ba yun? Oo. Nabigyan niya po kami nung bata. Pagsuot po ako noon, isa po ako sa nakapagsuot noon. Sabi ko sa kanila nung nalaman ko mula nung nakapanood po ako sa inyo, sabi ko sa kanila, hindi yan turo ng simbahan. Kung ano lang yung turo ng simbahan sa atin, yun lang ang ating susundin. Sabi po kasi ng isa kong kapatid, wala naman daw masama doon. Kasi yun daw yung pinagisnan sa amin ng aming lolo. Tapos, ang huling suot ko po, sa pagkakatanda ko po, nung last 2010, Bro Wendell, may suot pa po akong ganun na habak, nakabalot sa parang pulang tela na maliit. Nawala po siya sa barko. Ang tanong ko po, posible po bang magkaroon ng contamination? Kahit 2010 pa po yun. Tapos yun nga po, nawala po kasi. Paano po kaya, may tamang paraan po ba yun para kahit nawala siya,
masigurado ko po na walang retaliation or walang contamination na pwedeng mangyari po sa aming pamilya. Yun lang po ang pangalawang tanong at last na tanong ko po yan sa gabing ito. Bro Wendell? Okay, una, kahit pa gaano katagal na ginamit mo yan at tinanggap mo yan, kapatid, at nawala na, kahit gaano katagal, tandaan natin, ang fallen angels, hindi po sila subject sa time and space. Ibig sabihin, kahit gaano nakatagal yan sa atin, bago lang yan sa mga fallen angels. No? Opo. At mariing ipinagbabawal talaga sa Catechism of the Catholic Church natin, kahit pa sinasabi nilang walang ito, albularyo, mangkukulam, mambabarang, mantatawas, manghihilot, manghuhula. Yon ang mga uri ng mga ipinagbabawal sa Catechism of the Catholic Church. Ngayon, kung sasabihin na walang mawawala sa atin, mali po. Malaking mawawala talaga, no? Kaya nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Pwede yan na mag-open sa psychic abilities ang paglapit sa mga albularyo at pagkakaroon ng mga anting-anting. No? So, yun po. Mariing ipinagbabawal talaga yan dahil ang pagkakaroon ng anting-anting bilang isang Kristiyano, tayo'y nabinyagan sa pamamagitan ng binyag, tayo'y may koneksyon sa supernatural world, sa sanctifying grace bilang Christian. Ngunit, kung tayo'y sumangguni sa mga tinatawag na occult practices, tayo'y may koneksyon sa preternatural world. Iyan po ang mundo ng mga fallen angels, no? At sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng mga anting-anting, pagtanggap natin at paglapit natin sa mga albularyo o kaya mga mangtatawas, manghihilot, ibig sabihin, pinutol natin ang ating solemn vow sa binyag. Dahil sa binyag, malinaw po yan, no? Malinaw sa binyag, mga kapatid, na ating itinakwil si Satanas. At ang ating pananampalataya, I believe in God the Father Almighty. So, yung I believe in God the Father Almighty, bakit po ba na hahanap pa tayo ng kapangyarihan kung naniniwala tayo na ang Diyos lamang ang makapangyarihan batay sa ating binyag at batay sa ating pagsapi sa santo na misa. Kaya kapatid, kailangang maikumpisal yan. Opo. Yun lamang po, Bro Wendell, salamat po sa inyong pagbibigay ng kasagutan sa aking katanungan. Yes. Salamat po. Salamat kapatid, no? Salamat. At balik ka uli. Bro Wendell, may nagtanong kasi sa akin kanina na hindi ko rin alam paano sagutin, no? Kasi about to sa binyag na binyagan daw yung anak niya nung pari na nung isang pari, tapos ngayon daw nung hinihinga nila ng baptismal certificate, hindi daw na-record yung ano ng bata, pangalan ng bata, parang hindi na binyagan kasi nga walang record. Pero ano daw yung basahin ko na lang, Bro Wendell, no? Bisaya to, sabi niya na ako'y kaya Noel Orange. Nanonood siya ngayon kasi sinabihan ko manood siya para masagot ni Bro Wendell. Na ako'y concerned, bro, ako anak na eldest kanang nabunyagan ni siya before ko nag-abroad. Kahinumdum jud ko na bunyagan siya kay niuli ko gikan sa Manila after nag-deliver ako asawa sa amo nga eldest. Ay pa saglit nga, medyo maingay, no? Patayin muna natin to si ano. Yun. So, ito sabi niya, Bro Wendell, no? Niuli ko gikan sa Manila after nag-deliver
ako asawa sa amo nga eldest karon. Kay gipabunyagan man sa ako mama bisan pa bag-o pa nanganak ako misis. Hinoon kato nagseminar nami niadto sa balay kay kauban man sa ako parents sa simbahan ug pangalagad. Ako nga walay kasayuran nga pwede man na pero kami mag-asawa hagtong na kaayo. Ang gimin sa ako parents before kumularga pabunyagan hinoon na hitabo gito. Kaso karon wala ma-record unya kato ga seminar namo diha sa balay nakahinumdum siya na ang pari sa una wala niya mauyuni ang pagseminar namo sa balay. Karon ang time nag-ask ako ng baptismal sa simbahan nahitabo pod na ang gaseminar namo sa una. Kay nabunyagan man gyud to nga panahon sa kato nga pari. Karon wala man sa record. Unya wala pud ko file sa baptismal niya og copy. Karon nakita pud nako naka first communion man siya naa siya record. Sa first communion day Bro Wendell merong record yung bata. Pero sa ako gyud prove nako na nabaptismuhan siya. In case to case basis, kung stand ang staff sa simbahan nga wala gid siya sa bata mabautismuhan, ako na lang ba pabautismuhan og otro to be sure sa record para mako-inside? Sakto gani ini ako desisyon para dili na lang mag-argument sa church staff asking for reply. Salamat bro, God bless. So yun ang tanong niya Bro Wendell, no, kung ano daw yung pwede niyang gawin, kung pwede ba na napabautismuhan na lang niya para hindi na sila magka nung simbahan, magka-argue pa? O ano kaya pwede niyang gawin, Bro Wendell? Kung nabinyagan talaga yan, alam natin na sa binyag mayroong mga ninang at ninong, di ba? So, yung ninang at ninong, kailangan na magiging witness niya yon, nadalihin doon sa office na nagsabi at katibayan na nabinyagan talaga. Kailangan yon. Yung mga ninang at ninong na magiging mag-stand as witness na binyagan ang naturang bata. So, alimbawa, Bro Wendell, kung wala siyang maipresentang ninong-ninang, posibleng hindi na binyagan ng bata. So, makipag-usap siya sa parish priest sa naturang parokya, ang parish priest na ang magdesisyon niyan. Pero, yun talaga ang kailangan dahil di man magbinyag kung walang correct kahit tama. Dalawa. So kailangan talaga na may magpatibay na mga witnesses na ninang at ninong o kaya kahit dalawang ninong o dalawang ninang ba na magsasabing sila ay nakasaksi na ang batang yan ay tumanggap ng binyag sa simbahan. Yun, okay. Salamat Bro Wendell. So, Bro John okay, Bro. Yes, Bro Angel. Yes, actually nangyari sa akin yan nung ikakasal kami ni Mrs. No, that was 4 years ago, 6 years ago. So sa Pilipinas po, no, nung kasi kailangan nung 'di ba pagka sa marriage po pag kinasal kayo, isa yun sa requirements talaga eh. Yung baptismal mo certificate. Nung ako nung hinanapan na ako, nasa Manila po ako noon, no. Nasa Manila ako noon, yung ano ko sa Pampanga pa, sa Magalang. So sa Pampanga, pinahanap ko dun sa ano ko, tawag lang, hindi ako umuwi. Sabi, yung ano ko, yung hipag ko, ano siya dun lector commentator sa malaking simbahan dun. Pinakuha ko at sabi nga nila nawala na rin. So dahil sa katandaan na rin siguro nung minsan kasi di ba yung mga simbahan minsan nagkakaano yung mga records, may bumabaha, mayroong nagkakaproblema. So nung hinanap po nung hipag ko, talagang wala ko record. So hindi kami pwede ikasal, no? So kailangan number 1 yun yung baptismal mo. Ngayon isa yon, tama po si Brad Wendell. Isang requirement yung ang sasabihin nila, ang sasabihin ng opisina, no, sa parish office. Mayroon ba kayong yung mga ninong-ninang yan. Sila muna ang nila witness. Ngayon, dahil din sa katagalan na rin yon, pati yung mga ninong-ninong ko, hindi ko na rin matandaan kung nasa na sila.
Ang ginawa na lang ng kapatid ko po dahil siguro yung kasi dahil kilala. So dahil doon din dahil yung naglilingkod ang hipag ko. So binigyan na lang kami ng certificate din, certificate of baptism. Kinausap hindi na kinausap yung pare, yung sa parish priest kasi kilala naman yung hipag ko at yung family namin sa Magalang. Ganun lang kasimple, hindi na nag-present ng ano, pero sa situation niya kung hindi sila kilala, hindi masyadong mapagkiusapan. The only thing, yan nga, totoo yun, kung walang witness, unang-una dyan, witness muna, hanapin po yung ninong. Pag hinanap, pag wala talaga, pag wala po talaga ninong-ninang na ano, minsan nag-abroad na yan, o ano, nakalimutan na. Ang next, po, kausapin po yung yung pare. It's either bigyan ng certification na lang, or, kasi kung mayroon ng confession yan, that means mayroon ng kumpil yan. So, kinumpilan na yan. So, dahil may kumpil na, sigurado may ano yan. So, baka magiging yung grounds yun na para mabigyan na siya ng certificate of baptismal. Subukan niyo po yun. Sabihin niyo na nag-confess na siya, nagkaroon ng first communion, nagkaroon na siya ng confirmation, kumpil. So, yun po magiging grounds nun. Yun po ang sabihin nila sa pare. Para baka sakaling from there, hindi na bibigyan na kagad ng certificate of kahit yung certification lang of baptismal. Yun lang po, maraming salamat. Salamat bro Angel, salamat bro Wendell, no? So kapatid na bro, yes bro Wendell. Kung nabinyagan, posible may picture sila. Pwede rin gamitin yung picture. Picture, pwede rin. Mga ebidensya. Okay, salamat bro Wendell. So bro Lawrence, ano ang pangalan nun? Bro Noel pala. Noel Orense. So bro, yun ang sagot bro, no? So need mong itanong sa mga ninong-ninang kung meron at maghalongkay ka sa mga mga pictures nyo. Baka meron kayong naitago kahit isa man lang na nabinyagan nga yung bata. No? So dito na tayo sa mga magtatanong. Kay Loloy Angelia, paki-unmute kapatid. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga host sa ating Punto por Punto. Yes, good evening. Magandang gabi. Good evening, Bro John Ray. Congratulations sa magandang mo. Salamat bro. Talakayan kay Pastor ng End Times. Itong tanong ko ay tungkol po sa isang lay ministry kasi kami dito sa Mindanao. Nangyari dahil siguro sa careless na mga may authority kaming ng Blessed Sacrament sa aming chapel. Ngayon, isang kaabag namin or lay minister nang kumuha siya ng Blessed Sacrament ay nabuhos ito, aksidenteng nabuhos. Matatawag ba natin yun na sacrilege o ano ba? Okay, tanong natin yan sa ating mo rin, si Bro Angel ng Japan. Isa rin siyang lay minister, Bro Angel. Oo po. Dati po. Okay, Brad, ano po yung naano nyo, brother? Ano yung natapon? Parang galing sa sa tabernacle ng binuksan niya, aksidenteng na nabuhos o nayabos sa Bisaya pa. Nabuhos po ang alin? Yung mga sa consecrated host? Yes, consecrated host. Lahat po yun? Yung nasa medyo marami. Lalagyan po ng siborium? Nasa siborium? Nasa silupin pa kasi yung sa bag niya ng inano niya na hindi niya alam na may butas na yung silupin bag na Blessed Sacrament na siya. Ako blessed na. Bigla, ano bang may pananagutan ba yun? Sacrament. Ang tawag po doon, Blessed Host. Hindi po Sacrament. Yeah. Blessed Host. Opo. Naku, napaka dyan. Alam nyo, may mga situation na ganyan na iba talagang traditionally, pag ganyan na, pag Blessed Host na po ang pinag-uusapan. Yung iba, nagpa-fasting pa sila, nag-ano sila, but ito po kasi ang pinaka diyan, mayroon po kasing general instruction ng tinatawag niyang Roman Missal, yung sa misa.
tungkol sa mga communion, hostia. So according naman dito po sa General Instructions of the Roman Missal natin, yung paragraph 390, it's up to the conferences of bishop to decide on the adoption indicated in these general instructions. Ibig sabihin, in order of the Mass. So, ang bishop po at ang pare, siyempre, ang bishop ang representative niya yung pare. Ang pinaka po diyan, mas kung delikado po kasi yan dahil na sacred host. Yes. May mga proseso po kaming ginagawa pag ganyan, although di pa nangyari yan, no? Kahit nga yung natapon, very sensitive tayo sa ganyan, talagang nilalagay sa isang so ibinabalik namin sa pare. And then, ang pare po kasi talaga mag-decide niyan, na kapatid, lalo na yon medyo marami-rami yung sacred host. Meron silang proseso dyan yung mga pare. Opo. So, better you have to, yung authority po ng sila pong, sabi nga, discretion nila yan kung ano yung pwede nilang gawin. Lalo na ngayon, latest, yung mga Roman missals natin, yung mga bagong batas po sa ganyan, sa host, medyo minsan nagbabago yan. So, it's better, ang pinaka-latest na, dyan, ang decision yan, sa pa rin, sa po, isabihin nyo kagad, sinabi nyo sana na kagad dun sa parish priest nyo. Para mas binanggit hindi nyo pa nasabi? Hindi pa namin napaabot sa aming kura paroko. Very sensitive ang kura paroko sa ganyan, ang mga parish priest. Medyo sila, sensitive. But considerate naman po sila, so you try to ask them. Pero malaking po yun malaking, it's a very, very big deal, lalo na po yung sacred host. So iba-iba po kasi ang paraan ng ginagawa nila dyan. Yung iba naapakan, yung iba naanuhan. There's mayroon ang authority na lang po, that's the best thing to do. As soon as possible, talk to bago lumala ang problema. Talk to your yung priest, parochial priest niyo po. Apo. Okay. Salamat do, Intel. Okay. May pangalawa pa akong tanong, John Ray, kung pwede pa. Kasi bago lang tayo nag-celebrate sa sa Alliance of Two Heart, ang 24 sa Sacred Heart, yung 25 Immaculate Heart of Mary. Na nag-share ako sa itong dalawa sila ang bagong Adan and Eve. Saan ba tayo kasi may natalakayan akong isang Sabadista, hinanapan ako ng pruweba sa Biblia kung may ipapakita ba ako na talagang si Jesus at si Mary ay ang bagong Adan and Eve. Okay, so okay, Bro Tata, meron ba noon sa Biblia daw na si Mama Mary the new Eve at si Jesus ang new Adan? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Actually, kung basahin natin ang Genesis 3:6, yung Eva, yung sa Satanas, di ba? Yung nahulog na po siya sa kamay ni Satanas. So, nagbanggit ang Diyos sa talata 15 na ibang babae na walang iba, yon ang ating mahal na Birhen Maria. So ang Eva sa Genesis 3:6 ay naging api sa bagong tipan, yung Mama Mary. So kung basahin natin, wala namang iba kung para sa kanila, hindi naman yun si Mary yung sa Genesis 3:15. Para sa kanila, hindi yun si Mama Mary. Sino po ba yung babae dyan? So, kung tingnan natin, pati yung mga hula ng mga propeta Isaiah, 7:14, at saka yung sa banggit yan sa awit na Solomon 4:7 na binanggit isang babae na magsilang ng isang sanggol, at saka awit 6:10 hanggang 6:9 hanggang 10 na isang babaeng mapagpala, di ba? Hindi na lang natin basahin. At yung Isaiah 7:14 na isang dalaga. At saka yung dinalaw po si
si Angel Gabriel kang Mama Mary, di ba? Ninalaw. So, sabi ng Mama Mary na dalaga po ako. So, ang binanggit sa Isaiah 14 na isang dalaga na maglihi ng isang batang lalaki, walang iba ang ating mahal na Birhen Maria. So, yon ang bagong Eva sa New Eve, walang iba si Mama Mary, na siya na po ang ano po ba yung makig-away, Brother John Dre, sa yes, bro, makipaglaban. So, kung dito tayo sa New Adam, sandali lang, kay ating tingnan yung sulat ni St. Paul, Rome 14 man siguro yon, na ang yung tinukso ni Satanas ang ating Panginoon Sos, di ba? Ating mo nang tingnan na ang first Adam ay natukso nito Satanas, ngunit ang second Adam ay naka-overcome po siya sa tukso ni Satanas dahil po siya po ay nagpuasa. Yun ang isa sa mga explanation ng mga Bible scholar. Pero tingnan muna natin, Brother John Dre. Yes, bro. Tingnan ng, bigay mo na sa iba, then balik lang po ako pag makita na natin yung commentary sa sulat po ni St. Paul sa taga-Roma. Ayon dito sa unang Korinto 15:45, no? Sabi dito ni San Pablo sa Korinto 15:45, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngayon, sino ba tong nagbibigay buhay ayon sa Ebanghelyo, no? In John 10:27-28, nakikinig sa akin, ibig sabihin sa Panginoong Jesucristo, ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak, ni hindi sila maagaw sa akin ninuman. So yung bagong Adan pala, na sinabi ni San Pablo na nagbibigay ng buhay, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, bro. Hindi pa natin nakita, Brother John Dre. So actually kapatid, si Panginoong Jesucristo talaga ang bagong Adan. Ipinangaral yan ng mga apostol, no? Kahit nga sa Roma, yung sinabi ni Bruta, meron din yun. Pero malino naman yun, kahit doon lang sa unang Korinto 15:45, si Adan, ang dating Adan ay naging buhay na nilalang. Tapos ang bagong Adan, walang ibang ating Panginoong Jesucristo yan, nagbibigay ng buhay. Bro? Bro Wendell? Pakibasa sa Roma Kapitulo 5, versikulo 18-19. Roma 5:18-19. Okay. Roma 5:18-19. Ito po ang nakasulat. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng katapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Yun lang, Bro Wendell. Anong version, bro? Sa ibang talata, yung unang Adan at yung ikalawang Adan ang binanggit yan. Sige, dito na sa ang Biblia version, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat, din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay maging mga matuwid. Ayun lang din, Bro Wendell, wala nakasulat yung baka ibang version siguro. Si Bro Tata nasa Bro Ta, okay na ba? Nakita mo na? Hindi pa. Sige lang, balikan natin. Nakalimutan ko tuloy. Balikan lang natin, Brother John. May-insert lang po ako mamaya pag may time pa para mabigay. Okay, so yung na lang, bro, kapatid, no?
1 Corinthians 15:45 at Matthew 10:27-28. Ang bagong Adan ay Panginoong Jesucristo. Ano yung Mateo, Bro John Ray? 1 Corinthians 15:45 at John 10:27-28. John 10:27-28. Okay. Sige, noted. Kasi itong mga SD, mahilig silang gusto nila litra por litra talaga. Kaya nga oo. Sige, salamat bro. Sige, salamat bro John Ray. Salamat sa lahat. Okay, bye-bye. Bigay muna natin kay Rusa. Hindi ito nakasabot kaganina Sige. Sister Rusa, paki-unmute. Sister Rusa? Paki-unmute, sister. Bro, John Ray. Bro, nakita na natin yung isang komentary at insert muna. Sige. Yung sa Roma 5:14, the first Adam brought sin upon us all, and then by temptation of Satan, so Christ, the second Adam, should redeem us all from sin by overcoming the temptations of Satan. Komentary pala ni Anton ito ni St. Ambrose. Komentary ni St. Ambrose na bakit na kung si Jesus, ang tanong dito, bakit kung si Jesus ay tunay na Diyos, bakit siya ay nantulutan na siya po ay tuksoin ni Satanas? Yun ang tanong. So, kung Diyos ang ating Panginoon, bakit tinukso pa siya na Satanas kung alam ni Satanas na si Kristo pa ay Diyos? Yun ang komentary ni St. Ambrose. Na yung first Adam, yun siya, may karugtong pa, bakit natukso ang unang Adan o first Adam ni Satanas dahil po hindi po siya nagdasal at nag-ayuno. Ngunit ang second Adam ng ating Panginoon ay naka-overcome po siya sa temptation ni Satan dahil po siya ay nag-ayuno at nagdasal. Yun ang ibig sabihin ni St. Ambrose. At sa St. Augustine, that he might teach us by his example how to resist temptation. Yun ang St. Augustine. Na example natin how to resist the temptation. Good example po si Jesus. Yun ang komentary nila sa Roma 5:14. Yun, Brother John Ray, ang second Adam, gikonfirm na ang second Adam, walang iba ang ating Panginoon Sus, at naka-overcome po siya sa temptation ni Satanas dahil po siya ay nag-aayuno at nagdasal. Yun. Okay, salamat, Bro. Maraming salamat. Okay. So, Sister Rosa? Hello po. Ayun. Okay, sister. Okay. Good evening po, brother. May tanong po ako kasi yung sa ibang church, yung after the mass, may binibigay po sila na parang yung kung sa iglesia pa yung pasugo na parang Jaryo siya. Tapos may mga picture doon ni Mama Mary, Papa Jesus, ganun. Marami po akong ganyan. Pwede po ba yun itapon? Kahit yung may mga candle nga, may mga picture po na Mama Mary, Papa Jesus, yung mga angel. Pwede po ba yun itapon? Kasi marami na po ako. Yung mga sister, yung mga bigay nila na parang mga babasahin, huwag niyong itapon, ibigay niyo sa mga CFD defender para magamit na referensya laban sa kanila. Yun, pero yung mga rebulto ba? Sabi mo, galing sa kanila? Oh, hindi yung mga yung mga candle na po. Candles. Bro Wendell, anong gagawin doon sa anong gagawin doon, Bro Wendell? Candles na bigay ng mga ibang sekta na may picture ni Panginoong Hesus. Hindi po, yung binibili ko po 'yon, tapos pag nagdasal ako, tapos naubos ng candle, tapos may mga picture doon sa yung mga battle na may mga picture ni Mama Mary, Papa Jesus, kasi yung ganyan. Marami po kasi ako parang awkward kasi sa akin kung itapon ko, hindi ko alam kung anong gagawin niya doon, Bro Wendell? Pwede ipambigay niya, huwag itapon dahil yun pong mga
larawan na yan, mga picture na yan ay nagpaalala po yan sa mga bayani ng ating pananampalataya, lalo na sa mahal na Birhen Maria na ating mahal na ina, Reyna sa langit, na kinatatakutan ng mga demonyo. So, pwede niyang ipamigay yan sa mga kaibigan niya. Huwag lang itapon. Huwag lang daw itapon, sister. Okay, brother, pwede po ba akong makishare? Kasi baka makatulong po ito sa ibang, yung nabiktima din ng mga iglesia ni Manalo. Kasi, biktima ba kayo, sister? Opo, isa po akong biktima dati. I-share ko lang kasi baka may mga nabiktima din na kagaya ko rin. Yung history ko dati, yung lalaki, yung sa akin, sabi ko noong una, nung nangligaw siya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, INC? Sabi ko, ano ba yung INC? Kasi Katolik ako eh. Tapos sabi niya, yung INC, Iglesia ni Cristo. Sabi ko pa, incomplete ba yun? Kasi hindi ko alam yung INC eh. Tapos sabi niya, Iglesia ni Cristo ka pala, yung kay Manalo. Hindi tayo pwede. Sabi niya sa akin, walang problema kasi hindi naman ako loyal. Parang nagsunod-sunuran sa akin nung that time. Pagkatapos nabuntis ako, siyempre nag-trust na ako sa kanya. Pag mabait din naman, iba hindi yan nagsinigarilyo, nag-inom, hindi. Parang mga behave yan sila. Tapos nung naging kami na, nabuntis ako. Siyempre wala naman tayong pills na ganun. Kasi confident ako. Nung nabuntis na ako, pinipressure doon na ako, parang na yung buhay ko doon. Pagpakasalan daw niya ako kung magpa-convert ako ng simbahan nila. Takot na ako noon kasi nagtatrabaho ako dati sa Puerto Princesa. Tapos, wala na akong komunikasyon sa nanay ko, sa pamilya ko, kasi natakot na ako paano kung gagawin kasi buntis ako, ayaw ko rin i-abort. Hanggang sa sumama na ako doon sa Guimara, sa Ilonggo. Sumama na ako doon, tapos wala na akong komunikasyon sa nanay ko, hindi ko alam kung paano gagawin. Tapos, hindi ko na matanggap na, nagsimba-simba na ako doon sa kanila. Kasi para lang makasal, ang daming magsasabi na okay lang yun, ganun lang naman, wala namang makapagligtas na mga relihiyon na yan, ganun. Siyempre, buntis na ako, na-pressure na ako, tapos sabihin niya sa akin na, yung sasama daw ako para mapakasalan niya ako. Alam mo ba, brother, nagsimba-simba na ako doon sa kanila, mga few times, kasi bautismohan daw ako nila. Tapos, nung nagsimba-simba ako, ilang beses ako na naginip doon na may mga cross, mag-procession si Mama Mary, parang guilty ako paglabas sa simbahan. Pagkatapos nun, nung nag-into na ako, ayaw ko na. Mga linggo yun, kasi yung parente nila doon, mga relatives nila, mga din, Katoliko. Sabi ko, pwede ba dramahin natin? Sabi ko, nasasama ko sa inyo doon sa sa Iloilo, mamasyal. Pero ang ko talaga pupunta ako doon sa simbahan nung Sunday na yun. Alam mo, brother, so pumayag siya. Sumama ako doon sa relative niya na Katoliko kasi mamasyal daw, pero magsimba talaga ako. Pagdating doon, nagsimba ako, masaya ako, nakasimba na ako ng Katoliko. Pagbalik ko, nagalit siya. Hinampas sa harap ko yung balde na yan kasi nagalit siya. Sabi niya, sample pa lang ito pag hindi ka makinig sa akin. Wala, niya ako. Tapos pagka afternoon, dumating yung pastor nila. Tapos sinabihan niya, sabi niya, makinig ka diyan sa pastor kasi kasi ilang beses niya ako sinabihan, brother, na magluto ka diyan, magsanay ka na sa kalayo kasi maimperno kayo mga Katoliko. Tingnan mo yung yung presuhan. Ang daming Katoliko diyan, makasalanan. Ganun yan sila. Makasalanan, magsanay-sanay ka na diyan sa magluto ka kasi maimperno pa pag hindi ka mag-convert sa sa relihiyon ko. Lagi kami nag-aaway kasi pag guilty na ako Tapos dumating yung pastor nila, yung pinaka-the best daw na pastor nila doon sa Guimaras. Tapos, alam mo, pagdating ng pastor nila, sinabihan niya ako na, ano ba daw, kasi doktrina ng mga April daw, bautismuhan na ako. Sabihin ko, alam mo, pastor, hindi mo ako makumbinsi. Kasi,
hindi talaga, hindi ko matanggap yung relihiyon nyo. At saka, di ba, kayo nagsisimba, hindi kayo di ba may sinasabi dyan na in every knee will bend to worship Jesus. Kayo nagbend ba kayo ng ninyo para mag-worship kay Jesus? Hindi At saka yung si Mama Mary, kontra nila yung si Mama Mary. Si Mama Mary yung iba at saka Old Testament iba and New Testament Ave Maria. Hindi nila yan kasi ano lang sila sa Old Testament. Inaway ko yung nila, pastor, pinauwi ko, sabi ko, buti pa sa'yo, pastor, umuwi ka kasi hindi mo ako makumbinsi. Pinauwi ko yung pastor nila, galit na galit yung lalaki sa akin. Inano na naman niya ako, naku, lumayas ako, nagdrama ako, makalayas lang ako. Nag 4 years old, nanganak na ako, nag 4 years old, ko na lang, i-jump ko na lang yung istorya ng buhay ko. Off and on, babalik na naman ako kasi buntis ako emotionally. So, parang dumating yung panahon, puntos na, kasi hindi ko na talaga matanggap. Pumunta ulit siya doon sa probinsya, doon sa Surigao. Tapos, sabi ng nanay ko, ito last na to, kasi hindi ka makinig, pabalik-balik ka doon, uwi ka na naman. Last na to, kung susunod ka sa kanya, before nun sabi niya, kung sasama ka sa akin, ibigay ko sa iyo ang lahat. Naalala ko yung pumunta si Papa Jesus doon sa mountain na sabi ng demonyo na kung sumama ka sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sabi ko, ganun ang pagsasabi niya sa akin. Sabi ko, hindi pwede, satanas ka. Lumayas na ako. Tapos paglayas ko noon, mga after few months, so sinundo na naman niya ako doon sa probinsya. Alam mo, sabi ng nanay ko, alam mo, bahala ka na, malaki ka na, ikaw na bahala. Ikaw na ang mag-decision. Out na ako dyan. Andiyo na yung lalaki. Pagdating na doon, sasama daw ako kasi magpakasalan kami lahat-lahat. Ang daming mga At saka, nung paparating na yung bus, nakaready na ako, sasama na ako na naman sa kanya. Nakaready na ako, sabi ko, isisib ko yung para lang sa akin, earthly life. Tapos ako yung may responsibilidad sa soul ng anak ko. Dahil lang sa pag-ibig na to, na earthly life lang. Tapos idamay ko yung kaluluwa ng anak ko, which is I know the truth. Parang sinasabi na I lie my own self and my son. So, sabi ko sa kanya, parating na malapit yung bachelor, sabi ko, alam mo, umalis ka na. I'm done. Sabi ko sa kanya. Umiyak ako kasi nilagyan ko na ng period yung sabi ko, tsaka yung relationship namin, umalis ka na, ayaw ko. Tumalikod ako, diretso ako papasok sa bahay, iyak ako. Kasi obvious naman, mahal ko siya kasi siya yung lahat sa akin talaga nung time na yun. Tapos, habang umiiyak ako nung time na yun, nakatulog ako, pero yung mata ko parang nakadilat. Alam mo, biglang pumasok yung nag-dream ako, brother, na naglakad ako sa daan, yung nasa field ka. Tapos, marinig mo yung may mga nagtutok, tapos biglang naglindol, ang lakas ng lindol. Nagsisigawan yung mga bata, yung mga old and young people, nagsisigawan, yung scared ba, umiiyak sila. Tapos bigla yung earth nag-upside down. Alam mo, pag upside down, very scary talaga. Tapos pag back to normal na ang earth, very quiet. Tapos pagtingin ko sa cloud, yung cloud biglang bumukas, yung sky ba, yung cloud ng puti, tapos biglang bumukas yun. Alam mo anong nakita ko doon? Napakaliwanag yung golden lights na palang mga red, tapos 3 anghel lumabas sa cloud. Tapos napakaliwanag, yung liwanag niya parang golden lights. Tapos bigla akong lumuhod kasi hindi
ko ma-explain yung naramdaman ko na you never find in ever in your life na ma-experience mo yung happiness. Pagkita mo ng tatlong angel na pakaliwanag, bigla akong lumuhod. Umiyak ako ng umiyak kasi yung iyak ko na parang happiness na hindi ko maintindihan, hindi mo naranasan sa buong buhay mo. Tapos nung bigla akong lumuhod, iyak na ako ng iyak. Tapos nalinig ko na parang may mga tao na nag-uusap-usap sa likod ko. Bigla akong lumingon, parang na-distract ako, bigla akong lumingon. Paglingon ko, parang wala namang tao. So, tumingala na naman ako doon sa alam mo yung anghel, bumalik na naman, tapos yung cloud, dahan-dahan nag-close siya. Tapos, pag nag-close siya, sister, po? yes, actually, napakaganda ng istorya ng buhay mo. Gusto namin marinig. No, sana, pero kapusta po tayo sa oras, sister. At so actually ang ko na lang siguro is napakaganda ng iyong ginawa, no, na tinalikuran mo ang pag-ibig sa ngalan ng Diyos. No, kasi mayroon kasing iba nating kapatiran na iniwan ang Diyos dahil sa pag-ibig. Ikaw hindi, no? Ginawa mo, tinalikuran mo ang pag-ibig dahil sa Diyos. At may pangako ang Panginoong Jesucristo diyan na sino man ang umibig sa akin, iniwan ang kanyang pamilya, asawa, mga anak, para sa kaharian ng Diyos, ay tatanggap ng buhay na higit pa, no, sa kaniyang tinanggap sa buhay na ito. At sa susunod na panahon, ay tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. So, maigi na ginawa mo yun, sister, para manatili, no, sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, which is the Catholic Church. Tapos yung ecstasy na naranasan mo, siguro it's good for you para matumibay lalo ang iyong panampalataya na hindi ka malihis talaga sa katotohanan na nalaman mo na ang simbahang Katoliko talaga ang tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, sister, good luck sa career, no, sa buhay mo, sa pagpapalaki ng iyong mga anak. At palaging magrosaryo, sister, palaging magsimba, palaging mangumunyon, no, palaging mangumpisal. Para talaga po ako. Yan, para lalong tumibay ang iyong faith at maipasa mo yan sa iyong mga anak. Pero sa ngayon, sister, pasensya na po dahil naubusan na po tayo ng oras at pasensya na rin, no, sa mga hindi na napagbigyan na may 9 pa na nakapila, mga kapatid, wala na po tayong oras. So, better luck next time. Salamat, sister. Salamat. Ano pangalan mo, sister? Sister Ruda? Rusa po. Rusa. Salamat, sister, sa pag-share mo sa amin ng iyong buhay, no? Isang huwaran na hindi dahil ikaw ay umibig na, iiwan mo na yung simbahan ng Diyos dahil sa iyong pag-ibig. Maganda yung ginawa mo, sister. Isang huwaran yun para sa mga babae, no, na usually biktima sa pag-ibig. So, ngayon man, sister, maraming salamat. Thank salamat, you po. No? Salamat. Good night po. Bigay natin, no, kay Bro Wendell ang huling mensahe para sa gabing ito, Bro Wendell. Okay, maraming salamat at sana magpatuloy kayo sa pag-aral sa ating pananampalataya upang isabuhay natin ang ating pananampalataya at sagutin ang mga maninira sa ating pananampalataya dahil sa Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Meron po bang necessity na idipinsa natin ang ating pananampalataya? Sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, sa pahina 80-81, paragraph 222, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat, Bro Wendell. Ate Ed, paki-play po yung ating panalangin, no? At ang closing remarks. Ate Ed.